Turn to the screen. So kung meron kayong kinakaharap, huwag kayong masyadong mag-aalala. Stumbling blocks lang yan. And use it to step up those stumbling blocks in life. And that boy who used to eat garbage in the garbage bin, now the mayor of the city of Manila. Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng pamantasan lungsod ng Manila College of Allied Health Sciences. Dahil ang mga mag-aaral dito ay mahuhusay. Even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching the College of Law sa pamantasan lungsod ng Manila. So sa mga atabs, wala nang pasang-awa, abang pasang-awa naman. Tapos gusto ko nang bumukas ng Facebook sa umaga, mga alas 7, PLN, top 2, top 1. Pag yun, sabi ko, worth every penny, and I can face any taxpayer in the city na sulit ang bawat sentimo na ipinagkatiwala mo sa aming pamahalaan. PLN, when it started, and producing top-notch students, we continue to produce top-notchers. And ang PLN ay naging pamantayan ng lahat ng lokal na pamahalaan na gumawa ng pre-tertiary education. So I'm really proud to each and every one of you. Kayo'y nagtapos. Mahirap magtapos sa PLN. Hindi siya madali. Students, graduates, put it in your heart, put it in your mind that you are a product of the city of Manila and you should be proud of it. Dalhin ninyo ang bandila sa buong bansa. Muli, binabati ko muna ang ating mayor, ating vice mayor, of course si Professor Tony Villegas, ang anak po ng yumaong mayor ng Maynila, na sa kanya pong termino naging ganap na pamantasan po ang PLN. Bago ko po tawagin ang ating panauhing pandangal ngayong umaga, bigyan ko lang po kayo ng konting trivia. Alam niyo po, hindi po kami magkakilala ni Mayor Isko. Nung tinatawag niya po ako, nung pagkahalal niya po, hindi pa po ako nagsasalita. Ang sinabi niya agad sa akin, Pres, hindi ko pinupolitika ang edukasyon at ang kalusugan. Sa aking termino, yan lang ang hindi ko pakikialaman, gawin niyo ng tama ang inyong trabaho. At totoo naman, nakakapuno ng galak na tuwing a-attend po ako ng directional meeting tuwing Lunes ng umaga, hindi po nakakaligtaan na banggitin ni Yorme ang kanyang mga pangako. Sabi niya, Pres, hindi ko nakakalimutan. At patuloy nga po niya tayong tinutulungan sapagkat alam naman po niya kung ano po ang ating pinagdadaanan. Kaya po sa kabila ng napakaraming suliranin na hinaharap po ng siyudad ng Maynila, kasama po lagi sa agenda ng ating mayor ang ating pong pamantasan. Dahil po dyan, Mayor, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi po namin makakalimutan. At gusto ko ay pasalamatan siyempre yung Vice Mayor dahil po sa mga agenda sa City Council. Basta po i-sinubmit ng ating Mayor, yan po ay talagang ina-actionan po ng ating konseho. Maraming salamat. Basahin lang po natin ang aming maliit na pagkilala po sa inyo, Mayor, dahil maliliit po ang sulat, kailangan ko po magsalamin. Mayor, this plaque of appreciation is given to Honorable Francisco Isko Moreno M. Dumagoso,
the Mayor of the City of Manila, for his grateful recognition of his exemplary and transformative leadership in the City of Manila, and for his unwavering support, steadfast commitment, and invaluable dedication to the pamantasan ng lungsod ng Maynila. His visionary guidance and enduring contribution have significantly enriched the academic guidance and enduring contribution, excellence, institutional growth, and holistic development of our students, our faculty, and the entire PLM community. Through his initiatives, both academic and non-academic endeavors have flourished, fostering a culture of excellence, integrity, and public service. Given this recognition is hereby conferred in appreciation of his remarkable service and lasting impact on the advancement of higher education and community development, given this 19th day of June in the City of Manila. Signed, yours truly. Maliit na pagkilala lang po, Mayor. Opo po kayo. Maraming salamat, President. President Sanit, at sa iyong Board of Regents, sa mga profesor, sa mga non-teaching members, staff, admin, o sa lahat ng taga-PLM. At hindi ko po binabati ko na kayo lahat. Magandang umaga sa inyo. So, unahin ko lang, to Professor Rogelio S. Angco. One, thank you for your service. 40 years. 40 years. But, for whatever it is worth, no? Sabi ng isang kasabihan sa English, hindi ko lang alam kung tama yung grammar ko. Mga teacher ko dyan, pasensya nyo na ako. 75 grado ko sa English. Sabi nga ng isang kasabihan, good things come to those who wait. Kaya to Professor Angco, kalahin mo, diba, nadali mo din. Talagang ganon. In fact, if I may share your story, and I think Chief of Staff, Cesar Chavez, and some few individual and within my core, the policy of the City of Manila when I assumed office as Chief Executive in 2019 with regard to promotion is based on meritocracy. Thousands already, and that is a real numbers, got promoted not seeing the mayor. Ni yung palitadan nila sa mukha pagka napopromote, di ba, nagpapandiin ka pagka napopromote. Hindi nila ako nasulyapan. Why? Because the promotion was made based on length of service, capabilities, and of course, alam mo naman na civil service, kailangan kong sundin. Kaya, totoo po yun, because of the simple reason, ayaw kong mang-apak ng may paa ng may paa. Kasi unang-una, masalimot na ang gobyerno at totoo naman din yun. Alam mo yung mga malalapit sa kusina, yun ang unang nakakadakma. Kaya ipinagbawal ko, in fact, it's very clear during the course or weekly meetings with the heads of
mabigat ang bili ko. Yung tagadala mo ng bag, pag nakita ko na-promote yan, iuuntog ko ulo niyan. That's metaphorically speaking. Because chances are, what you have experienced ay marami ring nakaranas. That's why, in my own little way, it might not be perfect, but generally, I guarantee you, under my watch, even today, when I assume the new mandate, ay talaga po, very particular ako when I sign promotion. Kasi nung araw, kailangan makita ang mayor para ma-promote. Kailangan ma-meet. Kailangan face-to-face. Minsan, alam mo, masakit din sa pamahalaan, no? Based on, I think dito na ako mauubos ang buko sa gobyerno. Kasi makapal pa buko nung araw. Sa tagal ko dito, I've seen, bago dumating yung papel sa lamesa ng tiga-pirma, marami nang pinagdaan ng kamay yun. Kaya bago dumating yung papel, panis na yun. Panis na yung 1 buwan niyang sweldo, 3 buwan niyang sweldo, sinasanla, ipinangungutang para mapirma. Those are stories within the City Hall. Kaya nung nagkukwento ka kanina, damang-dama ko yung pakiramdam mo because yun ang bagay na pinipilit kong iwasan. Ang makapanakit ng damdaming wala ka namang kaalam-alam. Pero pag gumawa ka ng isang polisiya o direktiba, naturally, the bureaucracy and the departments will follow a particular sets of direction. But for now, I'm happy for you and proud of you and thank you for your service for 40 years. Mabasa ka sana ng ulan. Nang dumami pa ang mga katulad mong guro, bagamat economically challenged, especially nowadays, ay patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin o profesyon o misyon na isalin ang kaalaman, gabayan, at lihahin ang mga mag-aaral upang sila'y maging mabuting mamamayan bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang negosyante, doktor, o professional. Kung ano man ang tatahakin nila sa buhay. Kaya napakahalaga ng partisipasyon ng guro even in the early education because most of the time of the day, mas matagal namin kasama ang aming mga guro kaysa sa aming mga magulang. Mano pa pag ang isang magulang or sets of parents are economically challenged. Wala nang oras talaga yan sa anak. Kaya ang tanging pangalawang ama o ina ng isang estudyante ay ang kanyang guro. Kaya ako sinabi, mabasa ka sana ng ulan because despite of those challenges, you did not give up. Kaya ay kapuri-puri. Kaya on behalf of the people of Manila, thank you for your service. Maraming salamat sa pamantasan lungsod ng Maynila. Ayoko pong nakawin ng oras na ito. Pero I was asked to say something. Naganda ako ng konting mga salita. Pagpapasalamat. With all humility, I'm humbled today. You guys appreciating our little effort as city government to continue to support our North Star of this country for tertiary free education started by local government unit. Because of PLM, sinong makapag-aakala, tingnan po ninyo, no? Mag-ano lang tayo ng konti, atras lang tayo ng konti. Talagang ang leader, katulad halimbawa ng isang alkalde, kapag nakapag-isip ng isang programang at itinuloy, no? Hindi lang dinrowing, tinuloy, pinuhunanan, inalagaan. Kahit nasa ilalim na sila ng 6 na pie, hanggang ngayon pinakikinabangan ng mga sumunod na henerasyon. Thanks to Mayor Lacson, thanks to Mayor Villegas. If not for them, we are not here today. And these are the mayors of Manila.
And because of what they did, Mayor Villegas and Mayor Lacson, ay sumunod ang buong Pilipinas. Sa mga kabataan nandito, yung mga narinig yung pamantasan lusod ng Makati, pamantasan lusod ng Pasay, pamantasan ng so on and so forth. Dito pinagyan. Dito sa PLM. Ito ang kanilang North Star. So that's why, in our own little way, kumbaga sa, anong tawag doon, Professor Ang, yung ilaw, yung ano? Torch, ipinasa sa amin. Kami na may mga hawak ng torch o sulok. Sa ngayon, ay in our own little way, like what President Sani said, and they know it better than anybody else here. We will continue. We will continue to support in our own little way. Tukod na tukod man tayo. For some reason, which is not timely to discuss today, but itatawid natin ang kinabukasan ng ating kabataang nag-aaral sa pamantasang lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyong pagdiriwang ng 61 pagkakatatag or anibersaryo ng pamantasang lungsod ng Maynila ay kasabay din halos ilang araw simula ngayon. Ang araw naman ng pagkakatatag ng ating minamahal na lungsod. 455 na anibersaryo na may tema at mukhang napapanahon ang tema. Matatag sa hamon, pinagtibay ng panahon. Ikaw yun, Professor Angko. Kaya mas lalo nating naalala na ang lakas ng Maynila ay nakasalalay sa kalidad ng edukasyon at sa tagumpay ng ating mga mag-aaral. Anumang naitulong ng PLM ay hindi pabor kundi bahagi ng ating tungkulin sa taong bayan. Kaya naman, pinipilit ko pong laging isulong nung bumuka na ang libreta ng lungsod ng Maynila nung July 1. Gumulong po ako sa damuhan. Hindi lang ako nahulog sa bangko. But be that as it may, ngayon, bukas, at sa susunod na linggo at taon, habang tayo'y nabibigyan ng taong bayan na pamunuan ang ating syudad, ay lagi ko pong pipiliting maging masino, mainam at episyenteng gastahin ang anumang resources na nalalabi o meron sa atin. At makatitiyak kayo sa mga guro or non-teaching personnel, sa mga estudyante, stakeholders, to our leaders, especially the Board of Regents, makatitiyak naman po kayo, no? Na hindi po kami titigil. Talaga po pipilitin ko araw-araw na maitawid ang lahat ng suliraning kinakaharap natin. Pero anumang liit na meron tayo, pumanatag tayo, because great portion of it will be utilized under the program MBN, Minimum Basic Needs. Sabihin, itutuon ko ang paggasta, pamumuhunan ng lungsod ng Maynila sa kanyang mamamayan tungo sa housing, education, healthcare, and jobs. These are the 4 minimum basic needs. Kung ito po inyong tutuusin, lalo na sa mga nag-aaral ng what you call political science, no? Kung inyo po itong tutuusin at aaralin, hindi po ito katang-isip ko lamang. Bagay na masasabi ko
at matangos kong sasabihin, matangos na ilong kong sasabihin, alam ko ito. But this is backed by science. No? Kung saan, if you address these basic needs, ito ay makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Ibig sabihin, hindi yayaman sa atin ang taong bayan dahil sa gobyerno. But the quality of life, quality of living, as a citizen, with regard to program of governance being invested by the city, ay tingin ko po iyon ay mas malaki ang probability na umayos ang pamumuhay ng tao. Ang isang pamilya, kapag may masisilungang maayos, ang isang ama o ina, may mapapasukang trabaho. Ang bata, may mapapasukang maayos at dekalidad at makakamit na edukasyon. At kapag ang pamilya ay nagkasakit, may maayos na ospital. I think there will be high probability of the standard of living or the quality of living in the city as a family and as a citizen. Medyo maganda ang magiging batting average natin. Now, but wag po naman kayo mag-alala dahil kung kayo yung mga environmentalists o clean, wag po kayo mag-alala. Tuloy-tuloy naman po ang programa ng pagiging maaliwalas at kapanatagan ng pamumuhay ng lungsod. Ang tawag ko naman ho dyan ay umami. Ajinomoto. Pampasarap sa rekado. Na habang tinutugunan natin at binibigyan ng prioridad at hindi lang laway, hindi lang lip service. You will see it in the books, you'll see it in the budget, you'll see it everywhere. The focus of the government to address MBM. It's there. Habang tinutugunan natin yun, hindi naman natin pinababayaan na karapatan din ng tao na tumitira sa lungsod ng Maynila at dumadako sa lungsod ng Maynila na magkaroon sila ng isang syudad na maaliwalas at panatag din ang pamumuhay. So yan po ang ating ginagawa ngayon. Kaya itong pagkilala ninyo sa aming maliit na kaparaan ng maglingkod ng epesyente at maayos at masinop ay hindi po namin kayo papalyahin. Maaaring ako'y minsan magkukulang, tao lamang. Maaaring ang organisasyon namin ay hindi perfecto. But rest assured, pag ako'y nadapa, huwag kayong mag-alala, sanay akong bumangon. At hindi lang ako sa beses nadapa, marami na po akong bakokang sa tuhod. Bakas ng nakaraan, bakas ng pagkakamali, bakas ng pagkukulang. At dahil doon ay naging leksyon yun sa pamumuhay. And I was told, hindi ko makabisado yung English it's not how many times you fall, it is how many times stood up. O yun, tama ba? Stood up. Basta tumayo. Yun yun. Totoo po yun. Yun po ang ating ginagawa. Kaya, anumang hamon ng PLM as an institution, anuman ang hamon ng pamalang lungsod bilang institusyon din, if we work together, I think there will be high probability na maalpasan natin, malalagpasan natin ang mga pagsubok na ito. Now, if I may ask you, I hope you don't mind me asking you this. Can I do this on my own? Or with the Vice Mayor and members of the city government? Tatapatin ko na kayo. I cannot do it alone. I need you. In your respective homes, community, field of undertaking. At any rate, at any way, I need each and every one of you. Because together, we can make Manila great again. Muli, maraming salamat sa inyo. Matutuwa na naman tong mga anak ko. I'm happy lagi pagka binibigyan ako ng ano. Kasi wala akong oras sa kanila eh. With all honesty.
Kasi mas inalay ko ang oras ko sa inyo. The price I have to pay na being part of the government. So, napasaya ninyo ang pamilya ko ngayon. Kaya PLM, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo na komunikasyon. Manila, God first. Thank you. Thank you, Mayor Esco. May I call again?